everyone. As always, no, we have our recent passers, no, that we invite to our program, and of course, they're here to share naman their journeys, and we can learn, no, from their experience naman while preparing for the NCLEX. And of course, no, I have today Rachel, my co-host or the host talk. Hello, Rachel. Good evening. Hi, Sir Mark. Marine here, and to all our live viewers sa Facebook page natin, sa iPass Processing and sa iPass On Review and Mentoring Academy. And thank you for being with us tonight in our Hope Talk. We're excited to deliver you another success story of hope and inspiration. And of course, so speaking of hope and inspiration, so yung person na kakausapin natin today, of course, si Miss Sherlyn Sanisa. Hello po, Oh, Merry I mean, Christmas! Merry Christmas! Saan kayo, Merry Ma'am Shell? Christmas. Parang outside of the Philippines po siguro kayo, no? Yes, ma'am. Nakabase ako ngayon sa Germany. Wow! Andyan sa location ni Mm. Sir Emil. Actually, nandito ako sa bahay niya ngayon, ma'am. Uy! Seryoso? That's We lovely. celebrate Christmas together. Sir, nanonood ako. Hello. Ang cute. Hi. And so happen Ayan pa pala siya sa bahay ni Sir Emil. It's so nice to see you guys together. Ayan. Ano kayo? Nag-celebrate ang Christmas na magkasama? Opo, sir. Oo. Bali, nandito Nako, kami sa Hamburg ngayon. I see. Tapos kasi si Sir Emil kasi host yung Hope Talk, no? Pag wala kami ng oration. Sana pala si Sir Emil pinag-host ka ng Hope Talk para live. Face-to-face Hope Talk. Magkatabi lang kami. Share na lang ng screen. Yes, of course na. Yan. So, anyway, let's move forward po sa ating na discussion. So, of course na, we'd like to ask muna si Miss Charlene to introduce herself to our viewers and her classmates and anything personal and professional that you can share naman sa mga ating tagapanood ngayon. Good evening, everyone sa Philippines at marami din na mga nurses all over the world, no? Maybe Germany or Saudi Arabia. So I'm Sherilyn Sanisa. I'm a second courser of nursing, batch 2007. My first hospital experience was in Tawi-Tawi. And after that, in Bungao, Tawi-Tawi. And after that, I had an opportunity to work in Libya and in Saudi, and now in Germany. And now I have the license to work in the US. I'm a safe nurse in the US standard. So, yun, of course, with the help of iPass, because I was asked iPass how to process my NCLEX application, which state, what are the necessary requirements for my application. And yeah, so actually, this is my third attempt that I took and passed. I was enrolled in 6 cycle with Sylvester, with Emil, with other classmates na pasado na rin sa NCLEX. Wow, that's nice, no? Well, ang dami mong kabatch sa team. Andiyan si Coach Emil, no? Andiyan si Mm. si Sylvester. Ayan, no? Sino pa Mhm. mga kabatch nyo? Ang dami, no? Anyway, are you Opo. from, ano po ba? Are you from Tawi-Tawi? Or nataon na Ay, nag-shoot sa Tawi-Tawi? nataon lang sir, may opportunity lang sa Tawi-Tawi kaya napunta doon. Pero I'm from Bulacan, San Jose del Monte, Bulacan. Ang layo ng napuntahan mo, no? Grabe, no? I mean, Bulacan ka, tapos nagtawi-tawi, and then how long po did you work sa bedside doon? Tapos sa Libya naman, I mean, paano yung naging bedside journey mo before you landed to NCLEX? So, at that time, sir, kasi sa Manila, ang daming mataas ang competition. Kahit mag-submit ka ng application, magpasa ka sa City Hall ng Manila, kasi nakabase na rin ako sa Manila, sir. Tubong Bulacan ako, pero nakabase na ako sa UN Manila. 2007, ang daming second courser din yan na nag-take ng boom na boom ang nursing, lalo na sa mga second courser. So, isa ako dun, sir. So, nag-apply ako sa Maynila. Kaya lang sabi ko, parang yung license ko, parang lang, as ID lang siya, identification lang, pero hindi naman nagagamit. So, meron akong friend na, dean siya sa isang school sa Tawi-Tawi. Lecturer din siya actually ng ibang review center, local board. Si Sir Nelson Muleta. So, he's a friend of mine, and then he asked me if I know someone na gusto mag-work sa Tawi-Tawi. Then sabi ko, sir, ano bang requirements dyan? Sabi niya, license lang daw.
pwede na. So, yun, dumating sa akin opportunity na yun. Tapos, from then, bumalik ako ng Maynila. May application na naman sa Libya. Kaya lang nagkaroon ng gulo sa Libya, sir, eh. So, na-postpone. Yung government natin, nag-stop hiring, sending Filipino nurses going to Libya. So, I was out of bedside for 3 years. Napunta ako sa mga events, sa mga wedding coordination, yan. Yung job ko hindi na related sa nursing. And then yung na-lift na uli yung ban sa Libya, kinontak ako ng agency ko, sabi nila if I still want to continue my application. So sabi ko, naku, wala na ako sa nursing. Ang tagal na. So sabi nila, okay lang. Kasi i-continue lang naman yung application kahit wala sa nursing. Meron naman training bago ka naman talaga mag-solo sa area. So kinontinue ko doon. Since then, after ng contract, nagkagulo na naman sa Libya, and then pinauwi na naman kami to repatriation. The government encouraged nurses or other Filipino in Libya na umuwi ng Pilipinas. After ng Libya, try uli, Saudi naman. Tapos 2 years din doon, parang ICU ang area. Tapos, yung matapos na rin yung contract ko, although ini-invite ako na mag-renew ng contract, sabi ko ayoko na. Meron namang ibang country na nag-open opportunity for nurses. So, yung nag-open yung Germany, so nag-aral ng language, pinasa yung mga dapat ipasa. And then, yung nandito na ako, sabi ko, mahirap ang language. Pero okay naman, nakaka-carry naman na natututo ka naman along the way na nag-stay ka, nag-i-improve din ang language mo. Pero yung NCLEX journey, yun yung kinonta ko, yung IPAS na paano mag-start. Kumbaga gusto ko lang munang mag-NCLEX, not necessarily makahanap agad ng employer o makalipat agad sa employer kasi parang okay naman din dito sa Germany, nasa first world country din naman ako, yung ganong thinking. But then, yung try akong first attempt sa Philippines. Nagbakasyon ako last year ng August. Hindi ko siya naipasa. Then, nag-second attempt ako this year sa UK. Tapos, may ibang issue yun sa application ko kasi ang binayaran ko lang total ay 200 euros. Ngayon, parang may certain $180 pa na dapat bayaran na alam ko, binayaran ko siya pero hindi nag-a-appear sa credit card na ginamit ko. So parang andun ako, in front ako, nasa person view ako, in front ako ng vigilator. Sabi ko, nako, pag sinabi sa akin, kailangan ko magbayad ng another $180, magbabayad ako, pero wala namang sinabi. Anyhow, yung third attempt ko, yan, kasama ko si Emil, sinamahan niya ako sa Paris. Ayan. Ang gagawin ko na lang talaga mag-exam kasi ultimo paghahanap ng testing center, yung paghahanap ng train, kung anong public transport ang sasakyan namin. Siya ang nag-aasikaso. Malaking bagay na pag mag-e-exam ka, may kasama kang ng kaibigan o someone that you trusted na alam mong support system mo. Malaking bagay yun. Napakalaking bagay. At 121 items, natapos ko yung, actually natapos ko yung 5 hours na allotted time to take the NCLEX na sabi ko, hindi ko natapos yung question, bigla siya nag-stop siya dahil naubusan na ako ng oras. So, yung unang lumabas sa bibig ko nung paglabas ko ng person view, hindi ko natapos. Parang in doubt ako dahil 121 items lang tapos naubusan ako ng oras. Ako ang unang-unang pumasok sa testing center. Number 1 ako nung na-interview. Tapos pagtingin ko, akala ko 5 hours na, 'di ba? Sinabihan ako ng computer na stop na. Pagtingin ko sa paligid ko, ako na lang ang nag-iisang tao. Ako na lang ang hinahantay ng facilitator para matapos na rin yung shift nila ng time na yon. So, that time umuulan pa. Tapos, after nun, umuwi na kami ni Emily sa hotel, naghanap kami ng makakainan. Tapos nag-person view. Kasi si Emil ever since yung mga reviewer niya na nakasulat sa dingding niya, pinamana niya pa sa akin, maximize ko yung review sa IPAS during my first attempt ng 6 cycle. So kahit na after ko ng work, nanonood ako ng recording, pero yung for the last time na nag-take ako, pinapanood ko na lang si Sir Ryan. Yung mga drill niya, yun ang pinapanood ko. Tapos since kaibigan ko si Emil ng personal,
meron kaming lecture ng one-on-one. Sa mga sabi ko, oh, ito, kailangan ko ng cardio lecture. Nagre-request pa ako sa kanya kung ano yung mga topic na medyo nahihirapan ako na intindihin. Yun, since pareho kami ng oras, o bago siya mag-duty or after ko ng duty, yun, nag-find kami ng oras na mag-lecture kami. So, ayun, good thing na connected din naman siya sa iPass din talaga. So, talagang na-maximize ko yung iPass. Sabi ko, iba pag may kaibigan kang lecturer sa iPass din eh. So, ayun. So, yung after namin na, di ba, Seth? Ay, hanap kayo ng kaibigan na coach at lecturer. Kasi minsan hindi rin sa time ng lecture, hindi opposite din sa oras ko ng trabaho ko eh. Tapos nung nakahanap na kami ng restaurant kung saan kami magla-lunch after ng exam, mga ilang oras na rin yun. Sabi niya mag PBT trick, na ganun siya. So parang magkaharap kami. Good thing na dalawa lang kami sa restaurant. Walang ibang tao, kami lang yung kumakain. Tapos sabi niya sa akin, umiiyak na siya. Sabi niya, okay lang ate Shi, take na lang uli. Yun ang sabi niya sa akin. Pero talagang umiiyak siya, namamula yung mata niya. Sabi ko, naawa naman ako kay Emil kasi parang yung suporta niya sa akin, hindi lang kasi para sa akin na okay lang kung magte-take ako. Ganun eh. Baka hindi ko pa talaga oras. Pero yung sakripisyo niya din to support me, nasamahan niya din ako sa pag-exam. Ultimo nga pagbayad sir ng credit card niya ang ginagamit namin pag mag-a-apply ako ng ATT. Parang naawa ako sa kanya kasi parang feeling ko napagod na siya. Baka napagod na siyang magsuporta sa akin. Siya anytime pag nagkarit na, may interview na to, iiwanan niya na ako sa Germany. Yun ang miss na nabiruan namin. Yun ang sabi niya sa akin na, ate siya okay lang. Pero gino-joke niya pala. Kaya pala takang-taka ko dahil naiiyak na siya, namumula na siya. Tapos, in-screenshot niya, magkatabi lang kami, na sinend niya sa akin. Sabi niya, tignan mo kasi hindi ko tinitignan eh. Nagbase lang ako sa sinabi niya. Tignan mo yung cellphone mo. Yung good pop-up siya. Doon na kami umiyak, nag-iyakan sa loob ng yung Chinese restaurant yun sa Paris. Kaya yun, so talagang kailangan mo lang ding magsakripisyo sa time ng pag-aaral na pag minsan nakakapanood ako ng mga hoktok na may mga anak pa, na may mga trabaho din, walang dahilan na hindi tayo mag-aral eh. Kasi ano ba ang goal mo? In the first place, binibigyan ka ni Lord ng means na makapag-take ng exam financially, makapag-enroll sa isang review center. So, talagang mag-aaral ka na lang, sisikapin mo rin talaga na makapag-aral. Although, syempre sir, parang ako, I feel old na rin na yung hindi naman memorization, pero para matandaan, hanggang kailan ko maaalala tong lecture na to. Pero pagka paulit-ulit mo siyang pinapakinggan at talagang sinasaisip mo, sinasapuso mo yung pag-aaral mo kasi maraming distractor eh. Andiyan yung mga kaibigan, magi-invite, andiyan yung mga maraming mga distractor na pwedeng makaano sa'yo, makawala ng focus mo. So, ayun sir. Mm. Awa ng Diyos. Wow, Tapos no? nung pauwi na kami nung Sunday, yun na yung sir na talagang nakasulat na quick result Mm. na kasi parang ayoko ma-preempt eh na PBT pa lang yun, although talagang sinasabi nila na pagka ganun ng lumabas is positive result na siya. Pero hangga't hindi ko nakikita yung word na pass. Parang yun sir na talaga, ay, ito na talaga. So, I made it. So, ayun, talagang naiyak uli ako nung nasa bus kami na pauwi dahil yung nakita na namin yung nag-purchase kami ng quick result. So, ayan, hindi ko na maalala yung mga question. Props really kay Sir Emil, no? And tama yun, no? Mm-mm. Na it's really important that on the actual day itself is you have someone kasi Yes. nakakatulong mo yun sa pag-manage ng anxiety mo, and especially kasi Mm-mm. that that meron kang kasama, and Mm-mm. siguro no, one of the really no reasons kung bakit mataas yung level of anxieties natin on that particular day kasi mag-isa lang kasi tayo no? Mm-mm. Ay mag-isa lang and ang daming ganap, 'di ba? And nung kinukuwento mo no yung experience mo from from Tawi-Tawi to Libya to Saudi to Libya again to Germany, parang wow, grabe. It's like
your bedside journey is of typical Filipino nurses, no? Ang dami talagang pinagdadaanan ng mga lugar na sabi ka ni Isek, napunta ka pa sa events, pero at the end of the day, bumalik ka pa rin sa nursing, no? Tapos napunta ka ng Germany, di ba? So, kaya ano, you mentioned nga na, okay, you are somehow happy na dyan sa Germany, no? Kasi tama naman yun, nasa first world country ka na. But what made you still decide na mag-NCLEX pa despite na okay ka naman sa Germany ngayon? Actually, sir, honestly speaking, talagang yung language pa din eh. Kasi if you cannot express yourself in a way na maintindihan ka rin fully na kausap mo, it limits you eh. It limits your opportunity to grow professionally. It limits your options. Kasi ano eh, importante yung ma-express mo yung sarili mo eh. So, naisip ko na at least sa Amerika, English ang salita na talagang totally ma-express mo yung gusto mong sabihin or ma-i-defend mo bakit ganun ang ginawa mong nursing intervention. Kasi minsan pagka may nursing intervention ka na ginawa na sa tingin ng iba, hindi yun ang practice, paano mo ma-defend ang sarili mo? Mahirap pa din yung language. So, at saka ang dami ding mga ano sa Lefora na mai-inspired ka sa mga sinishare na mga nandun na rin na nasa US na din na yung journey nila at worth it ba na nagpunta sila doon na masasabi mo na worth it is the best decision that they made na itok yung chance kung may chances ka. So, kaya ayun, so sabi ko kung kaya ng iba, kaya din namin. Kaya ko din na mag-take ng exam at ipasa yan at maghanap ng opportunity. Right now, hindi pa ako actively looking sa employer, sir, kasi I need to renew my license pa in the Philippines. Kaya, ayun. Pero nakaka-inspired lang din na makita yung naging journey ng mga nurses na nasa US. Kaya parang sabi ko, positive na inggit. Ay, gusto ko din someday ma-experience yung na-experience ng ibang mga Filipino nurses na nag-try na magpunta ng US. At saka, world class tayo, sir eh. Kahit saan tayo, hinahanap tayo eh. Pag sinabing Filipino nurses. So, at saka they need us. Kumbaga, dito sa Germany, they need us also. But, it depends on the person how long you want to stay. Pero, I'm very thankful din na nasa Germany ako kasi through that, we can finance our needs sa pag-take ng exam. So, ganun. Oh, ang ganda nun, no? I mean, siguro for the longest time, ngayon ko palang narinig yung palagi natin sinasabi that Filipino nurses are world class, no? Sarap pakinggan, no? Sa tenga, no? And that's really true, no? That's really true kasi ang demand for Filipino nurses are really high, no? Insert lang ako doon sa sinabi ni Ma'am Sherilyn regarding sa language barrier because interestingly, I have also friends who are currently working in Finland and I think they have the same set of etong feelings with regard to being there even though it's already outside of the Philippines, is a first world country pero iba pa din yung na-express mo yung sarili. As what they mentioned to me as well, they're also applying for the NCLEX in IPAS processing at the moment, and they're also preparing for their review for the next gem. And they are saying na iba talaga kapag may language barrier. That's why even though they are already in Finland, they still want to transfer to an English-speaking country because it's really different to have this language barrier. So, same sentiments yan with Ma'am Sher. And with her naman, yung sabi niya na it limits you professionally, it limits your growth. Talagang totoo yon. Kasi is the best naman talaga if you're able to express yourself doon sa mga patients mo. And there are more things that you can do once you're able to express yourself kung ano yung gusto mong sabihin, anong gusto mong gawin, at walang language barrier. So, Yes. ayun. So, congratulations, Ma'am Sherilyn, for really deciding on that. That even though it involves a lot of challenges, a lot of trials, pero kinaya. At as you mentioned nga, no, na-inspire ka doon sa iba na kung kayang-kaya nila yung certain achievement, certain milestone, definitely kayang-kaya mo din. And this is always the thing that we're always telling to our students and to everybody.
You just have to set the goal. You just have to want it so badly that you will not give up. You will not easily give up unless you're able to make it happen already. So, yan always namin ina-encourage sa inyo guys, because if others were able to make it, that they pass their next generation NCLEX, it is not impossible that you will not be able to make it on your examination, guys. So push lang. Kahit nahihirapan, kahit sobrang challenges, kahit sobrang uphill yung battle natin, kahit ang daming distractions, at saka there are times na talagang napapagod at nawawalan ka ng motivation. It's part of the journey that you are in. You just have to accept na itong lahat parte ito ng journey ninyo. And one day, you will be able to see, once you're going to look back, na lahat ng pinagharapan ko, nagbunga din. And there's nothing more fulfilling than being at the moment na na-achieve nyo na yung goal ninyo. So push lang talaga, guys. Yan lang ang ma-share ko, Sir Mark. Ayan, thank you, ma'am. Grabe, no, oo nga, no, I mean, Tama. Finland is also parang nagiging popular nila lately, no, kasi like, marami ka nakita sa Facebook na, yun nga, recruiting Filipino nurses to Finland, and yeah, I mean, at least we, I don't know, we have somehow a perspective of yun nga, yung mga common challenges ng mga nurses natin nasa, Eurozone, di ba? So, Yes, I mean, I'm interested naman doon sa, sa preparation mo, and, well, sabi mo kanina, it's like, this is your third attempt in the NCLEX. What was the ano po? I mean, how did you prepare muna dito sa last attempt mo, itong third attempt mo? And what was the difference nung una and pangalawang attempt mo versus dito sa third attempt mo na naging successful ka na? I mean, what were the changes that you did? Na bago ko yung routine ko, sir, kasi alam ko sa sarili ko na mag-aaral ka, pero yung retention ng naaral mo, hanggang kailan. Ganon. Ang ginagawa ko, before ako na mag-start na mag-aral, nanonood ako ng parang preparation about sa exam. Malaking bagay yun, sir, talaga. Tapos, yung piniplay ni Sir Ryan na Fearless, yung motivational song, piniplay ko din yun every time na na uupo ako sa harap ng laptop ko. At saka binawasan ko na, sir, yung mga resources ko kasi ang dami ko dating ginagamit. Ang daming resources available yan online na may magbibigay sa iyo kahit sa YouTube, ang dami eh. Pero focus lang sa 1 to 2 na resources. Nag-focus lang ako question bank ni Archer. Actually, may sponsor ako sa aking Archer. Isa din sa mga estudyante ng IPAS, si Miss Lorilyn Balonso. Ayan, nagkakilala kami sa UK kasi estudyante siya ni Emile. Tapos doon kami nag-meet sa UK. Tapos, ayun, inisponsoran niya ako ng Archer na question bank. So, nag-focus lang ako doon sa question bank. Tapos, yung mga videos, malaking bagay na manood ng videos. At saka, maximize your time. Merong sir merong research na kung ano yung oras na mag-aaral ka na malaki ang retention sa'yo. May finalo ko din yun. Tapos, yung talagang give it all pag mag-aaral ka. So, yung oras mo, yung puso mo, yung isip, kalimutan mo muna yung trabaho, yung iba pang mga iniisip mo. Basta yung time na pag-aaral, focus sa pag-aaral. 2 hours, 4 hours, madaling araw, or swerte lang na kung mag-isa ka sa bahay, talagang malilimit mo yung noise, malilimit mo yung focus mo kasi wala kang kasama sa bahay. So, makakapag-focus ka talaga. So, yun. At saka talagang prayer talaga. Prayer din sa Diyos. Yung actually, sir, during na nag-e-exam ako, yung hindi sa nagpo-promote ng sir, ng church, no? So, ang inatenan ko kasi ditong simbahan is CCF, Christ Commission Fellowship. So, yung service leader namin, sabi ko, nag-request ako na magpa-pray over during my exam. Tapos, during na nag-e-exam din ako, yung mother ko din, tsaka yung sister namin sa CCF, nagdadasal din sila during my exam. Yun din pala, sir, ang malaking bagay na nakatulong. Kasi, walang imposible sa Diyos eh. Meron talagang divine intervention eh. Kahit si Emil, yung inantay niya ako, naghanap din siya ng simbahan kung saan siya pwede mag-novena during na nag-exam ako. So, walang imposible sa Diyos eh. Kahit na minsan nawawalan ka talaga ng motivation dahil
parang iisipin ko, ilang attempt na ba ako? Baka hindi talaga ako pang US. Yung mga ganong isip ba? Kasi minsan binibigyan mo na lang din ng dahilan kung hindi mo makuha para ma-compensate yung frustration mo, yung lungkot mo. Pero hindi pag talagang ibibigay sa'yo ng Diyos, with all the challenges, ibibigay niya talaga. Yeah, no, I totally agree with that. And I can remember si Sir Emil, no, nung nag-anxiety management class kami, picture pa ni Mama Mary yung nakalagay doon sa Zoom photo niya, di ba, Sir Emil? Hindi ko makalimutan yun. Yeah, I really Actually, cannot yung mga forget that. I was there also, sir, in the anxiety management na kinonduct ninyo. Nandun din ako. Advice ko din sa mga students, no, i-maximize nyo yung mga ino-offer na mga outside of lecture na ino-offer ng IPAS. Yan, anxiety management. Kasi mahirap i-control ang anxiety At saka, yung binibigyan nilang lecture diyan, it's not for them, but for us as a student ng IPAS. So, malaking bagay yun. Dahil, paano nga ba? Paano nga ba natin makokontrol yung anxiety? NCLEX, napakahirap na exam. Ang daming, kung makakarinig kayo ng ibang testimony, nasa 20 attempts na, nasa 18 attempts na. Kasi nagre-review alam mo yun, yung alam mo may exam ka, magre-review talaga tayo. Pero how are we going to manage the anxiety during the exam na uupo tayo? So, ayun. At saka, advice ko din sa mga magte-take, kung mabilis kayo ma-distract sa noises nyo sa paligid ninyo, kahit wala namang sounds pa sa exam ninyo, suotin nyo yung headset na provided ng person view. Kasi doon, kumbaga kahit hindi nyo pag ginagamit, yung mga konting galaw na mga katabi nyo, maririnig nyo Yung kahit yung paghinga, buntong hininga ng katabi ninyo sa exam, maririnig nyo, pero yung pag may headset, mas medyo makakapag-focus ka, less ang noise na maririnig mo sa paligid. Malaking tulong din siya. Well, thank you, no, na-appreciate mo yung yung anxiety management class natin noon, no. And for Oo, those who are sir. watching us, no, especially sa mga students natin, no, it's really one of the feature ng program na pag mag-exam na kayo within the next 30 days, we usually provide yung anxiety management class. We have one on the 29th, no, December 29th for the students na mag-exam this coming January 2024. Kasi it's based on our experience din as well, no. Actually, lahat ng mga ng mga extracurricular activities kumbaga na meron si IPAS, kasi hindi lang, di ba, hindi lang tayo kasi nakafocus sa review marami tayong Mm-mm. ganap. Na, And tama. those things really na na mga ideas namin, activities na on Mm-mm. top of the lecture that is really based on the experiences ng ating students and us, no? Na paano nga ba natin ma-address itong certain aspect ng NCLEX preparation niya? Kasi preparing for the NCLEX is not just about the intellectual area nung kailangan mo i-develop. You have the psychological part, the emotional part, mga ganun. So, may Yes, physical sir. part din yun, no? Kaya Mm. lahat ng sulok kumbaga ng NCLEX preparation, we want to address that. Kaya we devise kumbaga a program that is holistic yung approach. Lahat ng areas, no, ina-address namin yun na para pagdating yun na ng testing center, ready kayo intellectually, you are ready psychologically and emotionally, you're ready physically. Kasi lahat ng yan, Mm-mm. kailangan nyo yan para pumasa. Okay? Yeah, ayun. Mm-mm. So, kung ano Mm-mm. naman siya mo kanina Totoo, is, sir. you use several materials and you realize na, Mm-mm. okay, baka it's time to focus lang on two. You use a Mm-mm. question bank, and you use the review ni IPAS naman. So, how did the review itself, no, help you na yung tipong that made you realize na okay, review lang from IPAS and the question bank mo is okay na. Kasi sa pagka marami kang resources, lahat ng tatry mong i-open. Pero, hindi mo naman matatapos kasi may narinig ka na naman na itong materials na to, ang dami ding natulungan na nag-take ng exam. So, mawawala ka sa focus ng ano ba ang uunahin mo, ano bang ang tatapusin mo. Pero once na mag-focus ka sa available na resources mo na alam mong legit kasi ang dami ding namang gumamit, no? May narinig nga ako na parang ginawa nilang Bible yung yung ating roadmap. Parang yun lang daw ang ginawa nilang Bible ng review. So, ayun. Pero ang focus ko talaga yung testing strategic na tinuturo din Sir Ryan sa mga drills niya na ulitin. At saka yung sa question bank,
basahin mo yung lahat ng rasyonale. Kahit na mahaba ang explanation niyan, intindihin mo yung rasyonale. Kasi sa isang question, may 4 na choices yan. And each rationale ng sagot, kung bakit yun ang tama, kung bakit yun ang mali, it really helps you to build yung foundation mo sa studies mo. Kaya yun, nag-decide ako na sa dami ng nitong mga to, ito lang, pipili lang ako ng 2. Kasi ano suffice na siya at yung talagang focus, yung talagang ibibigay mo yung puso mo sa yan yung magdadasal ka muna na bigyan ka ni Lord ng yung retention ng inaral mo. Kasi lahat naman na mag-e-exam sa'yo nag-aaral, hindi yung sige lang magte-take lang ako ng ng try lang. Hindi ganoon eh. Mag-aaral talaga tayo kasi hindi naman din mura ang mag-take ng exam, yung effort na ilang buwan ka magsasakripisyo ng time mo to study, to attend the review class para sasabihin lang natin na sige lang, try lang. Mag-aaral tayo pero isa puso natin yung pag-aaral talaga natin. Kaya nilimit ko na lang din kasi for the past 2 exam na nag-attempt ako, ang dami kong mga ginagamit. May Mark Clemic, may Simple Nursing, may La Charity, may lahat ng pwedeng gamitin na review. Feeling ko Mm. nakakuha ako ng mga copy. Yan. Dami nun. Tapos, oo, tapos ang dami, sir. Kaya nag-focus na lang ako sa dalawa, tatlo. Pero testing center strategies, importante na mag-practice para Mm. ma-assimilate mo yung NCLEX mismo. At saka, Mm. don't be hard to yourself. If kailangan mo ding lumabas para mag-enjoy na, kailangan mo ding mag-break. Hindi kailangang focus lang ng 100% na yung physical natin nagsasuffer kasi yung stress lumalabas yan sa atin sir sa body natin. So kailangan nating may outlet din tayo to enjoy yung life na along the journey kasi ang hindi naman penitensya ang pag-exam eh. May proper time allocation lang sa mga bagay na gagawin natin. Cute to, no? Ang ganda sinabi mo doon na tama nga naman yun. Ang pag-take kasi ng NCLEX, hindi ito penitensya. Tama yun, Mm. no? Mm-mm. Sometimes kasi, no? Sabi nga ng isang, si Seneca yata yung nagsabi niya na sometimes daw is we suffer more in imagination than in actual situation. Mm-mm. Mm-mm. Kasi when we think about how difficult the preparation for NCLEX is, na minsan yung iba pinapahinaan ng loob o napapagod na kasi mas pinapangunahan ng overthinking yung preparation. Mm-mm. Actually, actually, I really like that yung sinasabi mo na ang pag-review ng NCLEX is hindi naman penitensya. Tama yun. Mag-sacrifice ka, of course, no? Pero hindi kasi yan totally penitensya eh. Kasi at the end of the day, Mm-mm. diba, pag nakuha mo yung license mo, di ba, worth it lahat yun. Yeah? Mm, tama sir. Eh, Oo. Nakakakilig na makita yung pangalan mo na na napasado ka sa NCLEX. Nakakakilig, mas nakakakilig pa siya sa Love Life sir. Kasi nakakakilig na makita yung pangalan mo na eto na yung mga pinaghirapan mo na makikita mo yung pangalan mo na masasabi mm. mo, yes, I'm a safe nurse sa US standard. Kaya ayun sir, worth it ang mga paghihirap at sakripisyo na ginawa niyong preparation sa pag-take ng exam. Yes. Amen. Mm. Ayun. Well, question ko na, no? I'd like to ask you. Since sabi ko kanina, it's like you only focus to few materials lang, nag-change ka ng strategy from like several materials into a few lang na focus ka, no? So, dito sa iyong NCLEX journey naman, what did you like about the program na pinoprovide ni iPass naman? Ano yung Mm. nagustuhan mo doon na you think na nakatulong dito sa iyong goal? Maganda kasi dahil ang daming mga review centers sir no na naglipa na din sa Philippines no. Sa tingin ko lahat naman ng review center, they're aiming the same goal na makapag-provide ng best study materials sa mga estudyante niya no. Pero yung iPass kasi one-stop shop siya eh. Hindi lang siya review, one-stop shop siya na yun nga nagpo-provide pa kayo ng mga anxiety management na ganyan which is alam nyo na makakatulong sa mga magte-take din ng exam. At saka yung recorded videos na pwede mong balikan anytime kahit nasaan ka. Although sir mas masaya sa live lecture talagang mas masaya kasi may interaction ka sa lecturer, sa mga classmate ninyo, at saka pag may question ka, ma-address right away na during the lecture.
Pero since nasa different time zone tayo, yung design ninyo na anytime you can access the recorded lecture 24/7, ayun po, yun ang talagang maganda sa iPass. At saka pag nag-message ka sa Mm. kanila, halimbawa sa ako kasi ang tapos na ako sa program, naka 1 year na ako eh. Naka 1 year na ako sa iPass ng review. So, nag-request ako na na kung pwedeng makanood sa trending topics, ayan. So, nag-request ako kung pwedeng maka-attend doon. Napagbigyan ako, kumbaga may limit lang tayo, 'di ba, 1 year sa sa pag nag-enroll ka sa review. Pero kahit hindi ka na pasok doon sa 1 year na 'yon, mag-request ka since estudyante ka dati ng iPass, they allowing you to join na maka-attend sa trending topic, which is helpful kasi nagkakaroon ka ng idea yung mga recently na questionnaire na pwedeng possible na lumabas din pag ikaw na ang nag-take. So, yun din sir ang nagustuhan ko sa iPass. I'm going to welcome also Sir Jay. Sir Jay is with us. Sir Jay, what's your Good thoughts morning. about the feedback ni Ma'am Sherilyn doon sa review program Oh natin? yeah. That's very holistic. I'm sorry I'm late actually, no. So I was preparing, so it's yeah. But I've heard na sabi mo, knowing iPass na it's like a one-stop shop na andyan lahat. I appreciate it kasi yeah, that's our aim talaga because NCLEX Mhm. is all about everything. Is Mhm. a little bit about everything, no? So nandyan lahat, kaya importante kasi lahat sa NCLEX eh. So for example, like anxiety management and all those stuff, like wellness. Kasi Mhm. without those little stuff, medyo mahihirapan yata tayong makuha yung NCLEX natin. So it's really, really very important. Kailangan natin yun. So, yep. Congratulations, Ma'am Geraldine. Thank you, And thank you sir. more importantly, thank you for the trust in iPass. Wala yung trust ninyo, we cannot run, kumbaga. Kumbaga sa makina, we cannot run without you guys. Kasi kayo Mm. yung kayo yung gasolina namin. Right? So, yep. So you are our motivation, especially knowing that you passed the exam, and not only you, but of course in day to day, Mhm. I receive messages, and then there you go. So, yun, may mga passers tayo. That's my motivation. And above all, syempre, we glorify God for that blessing. It's an Amen. everyday blessing for us. You are always a blessing for us. Yeah, thank you, Sir Jay. And of course, no, syempre, Sir Jay, no, Sherilyn is sa house ni Sir Emil ngayon kasi nag-celebrate sila ng ng Christmas Oh, together really? in Hamburg. Ayan, so, yeah, Oh, so that's awesome. syempre, we'd like to hear yung words of any words no from your NCLEX best friend. Ayan, nasa gilid mo ngayon. So, nasa si Sir Emil. Actually, sir, nung same kami, no, 6 cycle kami pareho eh. Tapos yung nakapasa na siya, sabi ko, ay nako, ikaw na ang coach ko. Parang biro lang biro ko lang sa kanya yun. Pero yung nag-apply siya sa iPass, tapos talagang naging coach na siya, dumadirect na ako sa kanya. Kailangan ko ng ganun topic. Ay, na-maximize ko talaga, sir, ang iPass. Ayan. Ayun. So ito na. So Sir Jay, thank you for your lecture. Ito na. Dito, upo lang ako. Sir Mark, thank you, ma'am. Thank you. Masaya ako kasi pasado na si Ate Shea. Sabi ko nga, retire na ako. Sa kanya, sir, sa kanya. There was a time dun, sir, yung naghahabol kami, yung first day na pumunta kami sa testing center to visit the center, and then papunta na kami dun sa hotel na pupuntahan namin. Umuulan pa. Tapos, muntik ako malaglag sa hagdanan. Nadulas ako sa hagdanan. Tapos, nandun pa ako sa second step lang na mapababa. Tapos, buti na hawakan ako ng isang French doon. Kaya hindi ako natuloy mahulog. Sabi ko sa sarili ko, Ate siya, okay na ako mapilayan. Sabi ko, okay na ako mapilayan. Basta sigurado ako na pasado ka na. So, yun yung pinaka-importante. Sabi nga natin, the support system is, sabi nga, important in this journey. Happy ako kasi Ate She trusted me, not only her friend but also yung coach din niya, and more importantly, syempre nag-trust siya at naniwala siya na sabi ko, tanggalin mo na lahat ng reviewers na ginagamit mo, you focus kay iPass, you focus sa lecture ni iPass, focus kay roadmap kasi nandun na lahat eh. You don't have to saturate your mind with unnecessary things kasi sabi ko may mga authors na iba-iba yung sinasabi. Kay iPass lang nandun na lahat, papasa ka na. So happy ako na pag-send ko sa kanya,
doon sa examination day niya, sabi nga niya, siya yung unang-unang pumasok, siya yung unang-unang lumabas. So, what I did, umikot-ikot lang ako sa area, wala akong mapuntahan, nagkape ako, sumakit pa ang tiyan ko kasi mas kinakabahan ako kay Ate Shea. Sabi ko kung pwede lang yung kaluluwa ko ay sumanib na kay Ate Shea para this time makuha niya na, gagawin ko eh. Then ako rin yung unang nandun na sumundo sa kanya. Yun nga, sinabi nga niya sir na natapos nga daw siya, naubusan siya ng oras. Pero luckily, kasi yung faith kasi sir, isa rin na mahalaga na hindi siya bumitaw, hindi siya nawala ng tiwala sa review center, hindi siya nawala ng tiwala sa sarili niya. At ito na siya ngayon. Happy kami na nasa bus kami, pauwi ng ng Germany at excited na rin ako to check her result. And then yun, pasado na. So thank you sir. Thank you for letting Ate She na i-feature dito sa iPass na to share her journey sa kanyang NCLEX. Thank you for allowing her na ma-invite sa inyo. So thank you. Yun lang. Congratulations. Kinig tayo sabi nga, attend tayo sa coaching sessions, attend tayo sa anxiety management, attend tayo sa pakinggan natin especially yung mga sinasabi ng mga coaches natin kasi importante. And more importantly, attend the lectures. Kung di maka-attend ng live lectures, yung platform ni iPass is, sabi ko nga, superb yun eh. Andun na anytime, anywhere, provided you have good internet access, you can access all the recordings there. You can access all the resources there. Anytime, anywhere, papasa kayo. Sabi, kayo na susunod. After ni Ate She, kayo na. Congratulations! Thank you, Sir Emil. Thank you, Sir Thank you, Emil. sir. For success, Sherilyn Zanisa, for successfully passing the NCLEX-RN examination. This serves as a proof that Sherilyn is a safe nurse based on the USA Standards of Nursing Practice. Congratulations! Thank you, sir. Mhm. Alright, kayo na rin ang next guys ha. You'll be the next one to be inspired. Not just by Sherilyn's story of course, kung ano yung shinare niya, but more importantly, also be inspired by your own story. Kasi yun talaga yung isa sa mga motivations natin, our own story. Alright, it's okay to idolize your lecturers. It's okay to be inspired by anyone, but more importantly talaga is yung sarili natin. Okay? Idolize yourself. Be confident, be excited, and trust yourself. Ang mahalaga din is trust, of course, God, and then everything. Amen. All right? So I guess last brief message lang, Ma'am Sherilyn, kung anong natin. So, sa lahat ng mga mag-e-exam, trust yourself and trust Lord na ibibigay sa'yo ito. Hindi madali. Do your part sa NCLEX preparation. Do your part. Huwag din tayong magpabanjing-banjing ba sa pag-aaral. Kasi, andyan na tayo may iPass tayo. Lahat ng resources nandiyan. Mag-aaral na lang talaga tayo. At saka, importante talaga na meron kang kahit na isang support system na naniniwala sa'yo na ka-prayer warrior mo sa exam. Napaka-importante. Ayun, kayo na ang susunod na magiging USRN. So, sabi nga ng isang admin sa Lefora, last Christmas na natin to kung nasaan man tayo, next Christmas natin, baka nasa US na. So, kung malilift na ang retrogression, di ba? Hindi imposible. At saka hanggat may binibigay si Lord na means kung paano tayo makapag-take ng exam, ng financially na napoprovidean yung needs natin, ayun. Meaning, ibibigay niya sa atin to. Amen. Ibibigay sa atin. Huwag mawala ng pag-asa. Kasi malulungkot, okay lang yung malungkot. Kung nakailang attempt, okay lang na malungkot, okay lang na, pero balik uli. Back on track. Diba nga sa mga runners, nagbe-break sila, nagpapahinga, umiinom ng tubig, pero bumabalik sila in track. Na nag-slow down sila, pero bumabalik until na ma-achieve yung main goal natin. So, ayun. Ayun, sir. Thank you sa iPass din sa lahat ng tulong magmula sa preparation, application, sa lahat ng mga documents. Kasi kung DIY, kayang-kaya pero napakalaki ng tulong ng iPass na how to lead us na mag-comply sa requirements, yung lahat ng tanong
masasagot nila at very accommodating. Never akong nag-doubt sa services na ibinigay sa akin ng IPAS na it's really worth it, na may ganitong klase ng business na tumutulong, nagiging instrument para ma-achieve ng mga Filipino nurses how to achieve yung American dream. At lahat yan nag-i-start sa NCLEX preparation. So, thank you, IPAS. Thank you kay Emil, sa coach ko. Dahil na-maximize ko talaga siya eh. Parang sinamantala ko, coach ka ng IPAS ha. Okay. Kahit hindi tayo official na inaano ko siya, sir. Yeah, that's okay. Talagang sabi ko kailangan ko ng konting lecture dito sa gatong topic. Ayun, maswerte lang din nakaibigan ko siya, pero ayun sir. So thank you kay Lori sa aking sa aking sponsor ng Archer. Ayan. Yeah, Tsaka thank you. ayun, at higit sa lahat, maraming salamat kay Lord kasi talagang kung hindi sa kanya, never din natin, kahit anong pagsisikap natin, kahit anong preparation natin, kung hindi niya ibibigay, kung hindi pa, mag-aantay pa tayo kung kailan yung ibibigay, yung the right time. So, wag mawala ng pag-asa. Ayun. Hello sa mga classmate ko sa Six Cycle. Oh, shout out to Nandiyan the pa sila. Shout out sa Six Cycle. All right, so Ayun. salamat, maraming salamat. Of course, coming from us in behalf of the whole IPAS team, thank you also for sharing your story with us, with our students, no?